Hello, hello, hello. Good morning. Happy Monday, beautiful people. Kumustamos? Kumustamos? It's still morning here in Ontario, Canada. Si Tita nga po pala ito. It's 11:32 a.m. here in Ontario, Canada po. Good morning, good afternoon, good evening kung saan man po kayo sa mundo. I hope you are having a fantastic day, you are happy, you are healthy, and just enjoying life. Diba? Yun ang laging intro ko, ano? Kasi dapat ganun talaga, diba? But anyhow, happy Monday. I hope na okay ang araw nyo, or really good. So yeah, so anyhow, and you feel good, of course. I feel amazing. It's another day, another week, and I'm healthy, I'm alive. I just finished teaching, so we are awesome, we are good. Yeah, so anyhow, yeah, so maraming salamat. I think nasa business page ako. Maraming salamat sa aking mga followers, new and old pareho, kasi you guys always support me. So thank you so much. I appreciate you very much sa inyong mga comments, sa inyong mga shares sa post ko. Thank you. Yeah. So anyhow, I just wanted to continue doon sa diniscuss ko the other day, Saturday ba yun? Yes, because talagang marami naman kung ano yung nag-hold ng tao, kung bakit hindi sila, yung bang hesitant sila na mag-umpisa ng kanilang sariling negosyo, or hindi nila binibigay yung all nila, yung talagang hindi nila binibigay yung 100%. Yes. So, kasi hindi natin maiwasan na meron talagang tao na ganon. So, doon sa previous na, thank you, Marie, thank you for watching. Doon sa previous na sinabi ko is, of course, the first one talaga is yung fear, at saka yung may puhunan daw. Kasi every time nga po na mag-live ako is very ito yung tawag nun, yung mga conversation ko doon sa mga nag-i-inquire po about my business, which is attraction marketing business. So yeah, so ang diniscuss ko doon sa una ko sa live ko last Saturday was yung conversation ko with one of the lady na sabi niya malaki daw ang puhunan ng business. So of course, ang aming business po is a high ticket business, pero malaki man ang puhunan, may products man. Ang products naman namin is medical grade products, so which is really good for our health. So ano ba yung pinakauna na kayamanan natin? Di ba ang health natin? Yun ang pinakaunang kayamanan natin. So dapat talaga we'll take care of our health habang tayo ay malakas pa. Diba? Sabi nga nila, prevention is better than cure. Diba? So yes, so yan ang unang tawag nun, benefits doon sa products namin, so which is medical grade. So yes, beneficial not only for us but for our whole family. And on top of that, our compensation plus is walang katulad. Jim, thank you for watching. Walang katulad, very unique ang aming compensation plan. So at very generous din ang aming affiliate company. So we are really in a business na talagang kaya nag-i-enjoy talaga ako dahil napaka dami kong natutunan. Swillen, thank you for watching. Madami kong natutunan doing this business. Thank you guys for tuning in. Than my being an employee lang. So talagang dami ako natutunan dito, because if you own a business or you're an entrepreneur, so talagang dapat ikaw yung maghahanap ng solusyon kung ano man yung kailangan mo para ka mag-succeed, diba? Thank you for watching. And yeah, so anyhow, kaya nag-i-enjoy ako. Marami akong natutunan, marami akong naging kaibigan, marami akong connection,
naging connection with the like-minded people. So naandyan lahat. So, but anyhow, yeah, so yun yung, tawag nun, yun yung topic natin sa Saturday. So, kasi napakalaki, napakadami. Thank you sa aking mga viewers diyan. Napakalaki ng napakadaming dahilan or excuses kung bakit ang tao ay hesitant na mag-step out of their comfort zone to start a business or to take a position or higher up na posisyon. Madami kasi nandun yung minsan, Lorna, thank you for watching. Talagang the very thing na nag-hold sa atin is sarili lang talaga natin. Kasi minsan talagang hindi tayo confident enough to to step out of our comfort zone para ma-try natin yung bagong environment or panibagong challenges, di ba? Pero nasa sa atin talaga yun. Nasa sa atin yun. Yeah, so other thing as well na nag-hold ng mga tao na kalimitan na naririnig ko is hindi ako tech savvy, hindi ako magaling sa Ingles. So yan din ang Julieta, thank you for watching. Lorna, thank you. Yan ang mga kalimitan na rason or excuses na naririnig ko from people na nakakausap ko na mga nagtatanong kung ano yung klaseng business na ginagawa ko. So, but anyhow, kasi sasabihin sa akin na matanda na ako or I'm happy with what I'm doing. So, I, yung mga ganong banat, di ba? So, kung nakita nyo guys yung post ko kanina, one of the business owner na po dito sa aming community, she's been in the business for, I believe, magsi 6 years na po siya. She started when she was 57 and she's 62 now. So, yeah, so anyhow, walang titigil sa atin kung hindi ang sarili natin. Kalaban natin ang sarili natin kung bakit tayo hindi mag-move forward. Diba? Kasi nandun yung hesitation natin, nandun yung baggage natin na kung paano tayo pinalaki, yung parang ganun ba. But at any time, we can always change that. Nasa atin ang susi. Kung paano natin mapaunlad. Rina Flor, thank you for watching. Kung paano natin mapaunlad ang sarili natin. It's not only, we're not only talking about money, improving ourselves as well. Kasi dito sa business namin, dito ko talaga na naranasan na ma-improve yung maraming aspect ng buhay ko. As I mentioned before, hindi ako ganito ka-confident na mag-live before. Hindi ako ganun ka-confident na humarap sa camera. Hindi. Pero natutunan ko lang yan doing this business. Because I am surrounded with like-minded people na talagang nagpupush sa akin na naggamitin kung ano man yung talent ko. Diba? Kasi may kanya-kanya tayong talent. Nasa atin na yan. We are born with it. Pero nasa sa atin din kung paano natin palaguin yun. Sabi ko na nga dati is hindi ko alam na marunong pala ako na magturo ng fitness classes, marunong pala ako na magturo ng sayaw, marunong pala ako na mag-choreograph sometimes. So hindi ko alam yun, pero natutunan ko yun because I have a friend that pushed me to do it. Siya yung nakakita na meron akong talento na ganun. And then I just develop it over time. So ngayon, I've been teaching fitness classes for 8 years. Mantakin mo yun, guys. So yan yung isang side hustle ko aside from my online business, di ba? So katatapos ko lang talaga today then. Kaya katatapos ko lang. My class was na 10 to 11. Pauwi pa lang ako. Kaya ganun. Yeah, but anyhow, yan. So sasabihin din sa akin na hindi ako tech savvy. Marami sa amin dito ang hindi hindi tech savvy talaga. Kahit ngayon, marami kasi because we work online. Nagbabago yan every single day.
Pero ang advantage dito sa amin is meron kaming training site na ina-update every so often para po kami ay updated kung anong nangyayari sa social media. Diba? So, at ang training doon po ay video based. Kaya napakadaling sundan. Dati hindi ako masyadong, although nagtrabaho na ako sa opisina nung nag-umpisa ako sa business na ito. Computer na ang kaharap ko every single day. Rosemary, thank you for watching. Computer na ang kaharap ko every single day, pero napaka-broad niya. Kung hindi ko masabi na talagang tech savvy ako, no, hindi. Dahil of course yung ginagamit ko na kung ano yung ginagamit namin na tawag na, hindi ko na mabigkas, kung ano yung ginagamit namin na thing doon sa computer, doon sa work namin is intended lang doon sa work. So napakadaming function ng computer. So and then pagdating dito sa business, iba naman yung function, di ba? So dito talaga ako natututo. Dito ako natuto na mas na-explore ko lalo ang functions ng computer dito sa business na ito. Pero alam ko ba yon nung nag-start ako? No. Natutunan ko lang yan dito. Kaya ganun. So kung hindi, yung ibang excuses naman din is hindi magaling sa English pa. Guys, ang dami-dami dito na hindi magaling sa English. Kasi of course, English is our second language. Kahit ako, hindi ako masyadong magaling sa English. Pero again, natutunan natin yan sa pakikisalamuha natin every single day. Kasi practice, di ba? Sabi nga nila, practice makes perfect. Kung hindi ka nagpa-practice every single day, kung wala kang kung wala sa environment mo na ganun ang ginagawa every single day, hindi ka nga matuto, di ba? So, naandyan yan. So, dapat, di ba sabi nila, ang success mo is naandyan sa daily routine mo. Now, kung ang kaharap mo naman every single day is hindi ka tina-challenge, hindi ka pinupush na para gamitin mo yung talento mo, edi wala, maging stagnant ka nga. Diba? Ganun lang yun. So, yeah, so very very important na naandyan yung community, na andyan yung surrounded ka with the like-minded people na talagang tutulungan ka para maging mas ma-enhance yung talento mo. Diba? Now, yeah, so yan yung mga ibang excuses diyan na hindi tech savvy, hindi magaling sa English. Yung iba is hindi, tawag nun, yung matanda na or bata pa, marami pa akong time. No. Time po, isa pa yan, time po ang kalaban natin. Time ang kalaban natin. Kung wala tayong gagawin, hindi po maghihintay sa atin ang time. Diba? Hindi maghihintay sa atin ang time. Kaya kung feeling nyo, nasa sa atin naman yun nasa, di ba yung sinasabi nilang gut feeling? Kung nakikita nyo yung katulad nito, nakikita nyo yung Ramel, thank you for watching. Kung nakikita nyo yung mga live namin, nakikita nyo yung mga ads namin, tapos sa tingin nyo, okay, ano yan, business na yan, okay. Ang kalimitan talaga na iisipin na Ana Joy, thank you for watching. Ang kalimitan na talagang papasok sa isip natin is yung mga negatibo. Kasi ganun tayo pinalaki. And especially maraming scam diyan. So hindi ko naman kayo masisisi, 'di ba? But don't stay there. Kasi kung may nakikita kayo na marami na kumakalat na sa social media, nagla-live kami at sinasabi namin sa inyo na 100% legitimate ang business namin, nakaka-receive kami ng T4A, registered ang aming business. So why would you stay in that state of mind na sasabihin mo pa rin na scam ka? Scam kami, o diba? So, nasa sa ano na yan? So, ibig sabihin, pinapadaig mo ang takot mo kaysa yung intuition mo na umunlad ang buhay mo.
Di ba? It has to be like faith over fear, 'di ba? Ganun lang 'yun. Kasi walang naging asinsado na takot na mag-come out sa kanilang comfort zone. Lahat ng naging asinsado sa buhay, they took risk. Kasi kahit anong klaseng tawag nun, kahit nga kung mag-boyfriend tayo, kung mag-asawa tayo, risk 'yan, 'di ba? Risk 'yan, 'di ba? Kasi hindi natin alam ang ugali niyan, 'di ba? Yung iba, 'di ba, lalabas ilang taon na kayong magkasama. Oh, 'di ba? Lahat 'yan risky. Ganon. So, kung hindi tayo magte-take ng risk at ang pinapadaig lang natin is yung fear natin, yung takot natin, hindi nga talaga magiging stagnant tayo. Year after year, ganun pa rin. Nanunood ka lang, di ba? Na kung hindi ka talaga mag-step forward, di wala talagang mangyayari, di ba? Ganun lang yun. So, tawag nun, madami talagang, tawag nun, madaming excuses ng mga tao kung bakit, hindi mag-move forward para tawag nun, umasenso ang buhay. So na take up na natin yung fear nila, scam, or yung sa puhunan, yung walang time, ang dami-dami excuse na walang time, hindi ako tech savvy, hindi ako magaling sa Ingles, ano pa ba? So madaming tawag nun, madaming excuses, kung ang excuses ang padadaigin natin. Now, bottom line is, lagi namin sinasabi, it's always free to find the information. So, all you have to do is mag-message lang po kayo. Lina, thank you for watching. Mag-message lang po kayo sa akin, or you can sign up with your name and email address na andyan po sa aking business page, ang aking website, which is www.titavargasdblessedlife.com. So, all you have to do is mag-sign up lang kayo with your name and email address para po ma-send sa inyo ng system namin ang link ng aming libreng webinar. So, doon po ang pinaka-basic na information ng business namin. So, so go for it. Kung talagang nararamdaman nyo sa sarili nyo, kung hindi kayo happy, kung saan man kayo, kung nasa employment kayo, kung hindi kayo happy sa trabaho nyo, kung sa tingin nyo is hindi kayo kontento, although we are grateful na may trabaho tayo. Lalo na nasa abroad tayo, madaming trabaho, basta hindi lang tayo tatamad-tamad. Grateful tayo na may trabaho tayo. Grateful tayo na maraming opening diyan. So, marami tayong pwedeng mapapasukan. Grateful tayo diyan. However, kung hindi naman iyan, kung tayo ay still living paycheck to paycheck, or kung tayo naman is nakakaraos sa ating salary, however, yung time naman natin sa family at sa sarili ang kulang, so hindi pa rin balance yung life natin. 'Di ba? So kung gano'n, kung naandyan kayo sa sitwasyon na 'yan, at naandun yung gut feeling nyo na yes, meron akong babagawin sa buhay ko para talaga makuha ko yung gusto ko. So, simple lang. Kasi gano'n ang ginawa ko. Tinanong ko lang ang sarili ko. Castro, thank you. Thank you for watching. Tinanong ko lang ang sarili ko. Am I okay? Am I good with this job that I have? I love the job that I have before sa aking full-time. Kaya lang is, ang anak ko ang nagsasacrifice because wala akong time. Weekends and holidays, yun ang pinakahaba kong oras because I was working in the resort. Sino nakakaawa? Ang anak ko. So I know, Selena, thank you for watching. I know, although nakakaraos yung aking sahod, however, ang time ko naman sa sarili ko, Arwell, thank you for watching. Ang time ko naman sa sarili ko at saka sa anak ko, sa family ko ay wala. So, hindi balanse yung buhay. So, kaya ako nag-step out of my comfort zone. 3 beses ko nakita ang webinar. 3 beses ko na inalok sa akin ang business na ito before ako nag-take action.
And I'm glad I did because talagang kung hindi ako nag-umpisa, hindi ako makapag-down, makapag-reduce ng aking time na hindi ko naiwanan ang full-time job ko sa resort na now is nag-part-time na lang. So, hindi ako magkaroon ng time para sa sarili ko. Hindi ko kaya na iwanan yung weekend ko. So, ngayon, wala na akong work sa weekend. Wala na ako completely. Ang Sunday ko is wala na. That is my family time for myself, my son, my everything. Like, we can do whatever we wanna do aside from church on a Sunday now. Because nagawa ko yan dahil po na pinili ko na mag-step out sa aking comfort zone para mabago ang takbo ng aking buhay. So mga kapatid, I hope na na-inspire ko kayo kahit papaano. So yeah, I'm not gonna stay long because magagas up ako before pa man malapit na ako sa bahay, pero mag-gas up muna ako. Nagpark lang ako dito para matapos ko yung live ko. But anyhow, thank you guys for tuning in. Pastor Selena, Arwell, Ana Joy, Lina, thank you. Maraming salamat for tuning in, and I hope na naka-inspire ako sa inyo kahit papaano. And again, yeah, so ang tanungin nyo lang, sarili nyo lang, tanungin nyo, happy ba ako sa life ko now? Balanse ba ang buhay ko? Diba? Ganun lang yun. And then, kung manunood lang din tayo, di wala talagang mababago, diba? So again, don't limit yourself. Don't limit yourself. Kasi sinasabi na namin, 100% legitimate po ang business namin and it's free to find out the information. So, feel free to message me or sign up at my website. Nasa business page ko po. And just sign up with your name and email address. Ganun lang kasimple. And then, ipapadala na ng system namin, i-email nila sa inyo ang information ng aming business. So anyhow, maraming salamat again. Thank you for watching. Thank you. And yeah, so I will touch base with you guys later. Magkaroon na naman tayo ng ibang topic. Siguro next time na mag-live na naman ako. So again, thank you so much. Enjoy the rest of your Monday. Be safe, be happy, and God bless you all. Thank you.